Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Pinapaliwanag ng mga cards na ito na mas nangingibabaw yung pagmamahal o yung gusto mo kesa sa takot. Kasi klaro sa isip mo kung ano yung mga bagay na gusto mong bigyan ng focus at saka kung ano yung tingin mong may magandang outcome. At saka lahat naman sa atin, may mga sitwasyon na kailangan pa rin nating magpatuloy na kahit hindi natin alam kung ano yung magiging resulta. At saka, magtiwala ka sa sarili mo kasi yung pasensya na ibinibigay mo sa sitwasyon ay merong magandang outcome. Kailangan din ng healing sa anumang sitwasyon na pinagdaraanan kasi ang ilan sa inyo nagkakaroon ng matinding kalungkutan. Pero itong tatlong mystical card na ang nagsasabi na malalagpasan mo itong situation sa buhay mo. Kahit naman guys sa kuweba, pagka nakapasok ka ang dilim. Pero makakaramdam ka na may lagusan kasi merong tubig or hangin. May pag-asa, lalo na kung matatag yung paniniwala mo. King of Swords, 8 of Pentacles, at 6 of Wands. Itong cards na ito ang nagsasabi na hindi lahat sa sitwasyon mo ay makokontrol mo. Makinig ka pero kunin mo lang yung makakatulong sa buhay mo. Kung magko-concentrate ka sa sarili mo, ito yung mas merong magandang tagumpay sa buhay. At dalawang cards na yung nagsasabi niyan na mas mag-effort ka para sa sarili mo. Sa career o negosyo, marami kang mahihirap na pagsubok na pinagdaanan. At ginagawan mo to ng paraan or solusyon na maging mas lalo kang magsipag at saka yung committed ka sa trabaho mo o kaya negosyo. Kaya positive yung nagiging resulta. May mga magandang outcome, may success, nagkakaroon ng oportunidad, na pagkakatiwalaan ka. Nakadalawang cards ka na positive ang ibinabalik sa iyo ng kapalaran. At ang hindi mo alam, yung mga tao sa paligid mo ay natututo sa iyo. Ang pag-ingatan mo lang kahit na ganito ka ka-successful, huwag itong tatanim sa isip mo, maging humble pa rin. Kapag kasi binago mo yung maganda mong pag-uugali, may mga taong magtataas sa iyo pero sila din yung mga taong magpapabagsak sa iyo. Sa mga single, meron ka makikilalang potential person na mas happy na single lang siya. Makipagrelasyon man siya pero hindi siya magkukumit para sa pangmatagalan na relasyon. At yung mga nangyari sa'yo sa nakaraang relasyon ang magsisilbing guide mo para malaman mo kung anong relasyon ang gusto mo. Pero base na rin sa mga cards, magpatuloy ka lang kasi mamimit mo yung taong magkukumit sa iyo. Ito yung message ng person mo sa iyo na hindi niya kayang ipangako sa iyo lahat kung ano man yung gusto mo sa relasyon niyo. At itong person mo, meron siyang personal problem na mas binibigyan niya ng atensyon sa ngayon. At yun nga talaga, kumbaga may mga sinusuri siya sa buhay niya. At dahil nga sa pure, totoo yung
pagmamahal na ibinibigay mo sa person mo, hindi niya alam kung bakit siya ba yung nagugustuhan mo, kung deserve ba niya ito. At kahit card ito ng person mo, pareho kayong kailangan mag-heal sa situation. Para magkakaroon kayo pareho ng tamang desisyon sa buhay. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, alam mo sa sarili mo na yung person mo, meron siyang mga weakness. At isa doon yung pagiging makasarili. Pero hindi mo siya sinusukuan. Kaya nagpapatuloy or nagtatagal yung relasyon nyo dahil sa pangunawa mo. 9 of Wands, the Sun, at 10 of Cups. Sa mga cards na ito ay pinapakita na meron kang person na hindi makasundo or hindi umaayon sa mga plano mo yung mga nagiging resulta ng pagpupursige mo. Pero dalawang cards na yung nagsasabi na kailangan maging pasensyoso ka. Kasi kung ano yung nakatadhana sa'yo, darating ito ng mas positibo. Yung mga bagay na hindi mo inaakala or inaasahan. Magkakaroon ng happiness, harmony, at saka gathering. Yung mga bagay na magpapasaya sa kalooban mo. Sa financial man ito, negosyo or career. Sa financial, kung nagkakaroon ka ng problema, lalo na't ang ilan sa inyo, hindi nagiging maganda yung pasok ng financial sa iyo. Nasa kalagitnaan ka na masusolusyonan mo na itong problems na ito. Nakadalawang cards ka na. Merong pagkakataon na magbibigay sa iyo ng magandang kita or may darating na blessings. Reward dahil sa pagtsatsaga mo o kaya sa kabutihang nagawa. Ang ilan sa inyo, gumagawa ka ng paraan para magkaroon ka ng extra income. Para mag-improve yung buhay mo kasi ito yung problema mo yung financial. Nagkakaroon ng kakulangan. Huwag kang mag-worry kasi nagiging maganda yung resulta. Para sa ilang single, ang advice ng cards, tanggapin mo na kung ano yung natapos. Mas maganda yung darating sa'yo na love life. Yun yung dapat mong bigyan ng pansin. Magkakaroon ka ng happy at sarili mong pamilya. Itong message ng person mo, mas nangingibabaw sa kanya kung ano yung feelings niya kaysa sa solution. Gusto ka pa rin ng person mo kahit na magkahiwalay kayo or nagkakatampuhan. Hindi kanya kayang i-let go kasi totoo yung feelings niya sa iyo. At saka hindi rin niya kayang sabihin sa iyo kung ano yung mga katotohanan na nangyayari sa buhay niya. Kung sa tingin mo maging tama man ito or mali. Kung pinoproblema mo yung sitwasyon nyo or relationship, yung person mo din naapektuhan. Kung ano ba yung tamang desisyon para sa relationship nyo, lalo na kung ang ilan sa inyo nagkakaroon ng problema. Pero ang ilan okay naman ang relasyon Napaglalabanan mo naman kung ano yung nangyayari sa relasyon nyo. Ang ilan kasi merong past issues sa nakaraan na hindi pa kayang i-let go at nakakaapekto ito sa relationship nyo. At dalawang cards na rin yung nagsasabi na magkakaroon ng acceptance at forgiveness sa mga issue na nangyayari sa person mo. Hinaharap niya naman ito unti-unti. 7 of Wands, the Empress, at the Chariot. Napapansin ko lang sa mga cards mo, maraming challenges na nangyayari sa buhay mo sa umpisa, palaging umpisa. At ang ibinabalik na magandang solusyon sa problems mo, dalawa,
palaging dalawa na malalagpasan mo yung mga problems mo, huwag kang mag-give up. Hindi lang love yung dapat mong paiiralin, yung isip mo din, lalo na kung may mga taong ginagamit ka lang para sa sariling happiness o kaya para maiangat yung sarili. Hindi magtatagumpay yung mga taong nagda-down sa iyo kasi dalawang cards na yung nagsasabi na magiging successful ka, maganda yung balik ng universe sa iyo. Kaya katulad ng sinabi kanina, mag-focus ka sa sarili mong improvement. Maibabahagi mo rin ito sa iba. Hindi man pang financial pero inspirasyon. Sa kalusugan, nagkakaroon ng challenges pero nakokontrol mo naman ito. Nakadalawang cards ka na rin para sa pregnancy, lalo na kung gustong-gusto mo na magkaroon ng baby. At saka kung magkaroon ka man ng sakit at matagal itong gumaling, magkakaroon ka pa rin ng recovery. Malalagpasan mo itong challenges na nangyayari sa kalusugan mo. Sa mga single, dahil magaling kang pumili ng person na magugustuhan, marami kang magiging karibal sa kanya. Pero kahit na marami pang person na magkagusto sa kanya, sa ngayon, iba ang focus ng person na ito. Lalo na't nagpapagulo pa sa isip niya yung past relationship or trauma ng nakaraan. Kung hindi siya makapag-decide, hayaan mo lang yung person kasi kailangan niya ring suriin yung sarili niya. Sa mga nasa relationship, para makasurvive ang relasyon, kailangan mo itong ipaglaban na para magtagal ito. Itong person mo, hindi pa siya ready kung paano sasabihin sa iyo yung mga personal problems niya. Pero hindi ka naman mapilit, curious ka kung bakit ganun yung behavior niya. At hindi niya masabi sa iyo ng diretso kung ano yung totoo. Dahil may takot din itong person na ito na hindi siya paniwalaan. Magulo ang isip ng person na ito sa ngayon, lalo na yung feelings niya, kung ano ba yung dapat niyang gawin. At dahil na rin sa ayaw niya ngang matapos yung relationship niyo. Di ba nabanggit na rin niya yan, na hindi kanya kayang i-let go. Kasi may mga nasa relationship na nagkakaroon din ng problema pero wala namang third party, kundi personal problem. Lalo na kung patungkol sa feelings. Itong Five of Pentacles ang nagsasabi na hindi mo kailangan mag-give up ano man ang nangyayaring sitwasyon sa buhay mo kasi temporary yung mga problems na dumarating sa iyo. At itong King of Cups ang nagsasabi na ano man yung nangyayaring problema sa relationship nyo o sa person, supportive ka sa kanya. Hindi mo siya hinuhusgahan. At itong The World, success pa rin itong card na ito. Na magkakaroon ng fulfillment, ang ilan sa inyo magta-travel ka, at saka makakamit mo rin yung achievement mo sa buhay. Naka 6 cards ka na para sa success, hanggang sa kahuli-hulihan yun pa rin. Makakatulong din sa iyo yung pagpunta sa malayong lugar. Pwedeng bakasyon o kaya yung makapagtrabaho ka para ma-overcome mo yung kalungkutan. Ito naman yung message ng person mo through songs. Pakinggan mo na lang dito sa YouTube. Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. You are the reason.